Hi everyone, this is Karen Abelian. Welcome back to our vlog. So for today's video guys, I am super excited and blessed kasi sa makikita nyo ay nakagaya kami ngayon, and then kasalukuyang nagsumasakay kami ng tricycle papunta doon sa eskina ng sakayan ng Maybus kasi ngayon ay pupunta tayo ng SM Seaside City, Cebu. So the main reason ko bakit kami pupunta doon kasi po ay isi-celebrate namin ngayon yung aming first anniversary together kasi first anniversary pa namin yun. So makikita nyo naman na mas matagal na kaming sa mga previous videos ko, matagal na kaming sinasama ko siya sa mga vlog ko, pero 1 year pa lang po kami. And kung isasali natin yung ROTC days namin, parang mag 2 years na nga, pero 1 year pa lang po kami in a relationship. So ayan, and then pagkatapos namin doon, nung nandun na kami sa skina, and hindi yung Maybus yung sinakyan namin, is yung sinakyan namin is yung Ugris na taxi kasi the same naman sila ng fare, 30 pesos lang din siya. So ayan, yung pamasahe namin sa tricycle 15 pesos, tapos yung sa sa taxi is 30 pesos. Hindi lang naman kami yung sakay, madami po kami. So, yun lang guys. So, please enjoy watching everyone. See you later. We found the dinosaur! So, ayan guys, pagkadating namin doon sa mall, ay pumasok kami agad. And then, nag-ikot-ikot lang kami dito. Tapos, yung unang pinuntahan namin is yung may quantum area. Tapos, dumaan kami dito sa may golf area. Asa yung mong ganahan? Yay! Ganda. Oh, cutie! Napasing. So, ayan guys, habang in-edit ko tong video na to, ay may na-realize ako. So, na-realize ko lang na napakaswerte ko pala sa taong to. Kasi alam nyo yun, ipinapagmamalaki niya talaga ako sa lahat ng tao, kahit sa kaibigan niya, sa kaklase niya, sa parents niya, sa side ng mama, sa anong tawag doon, sa side ng parents niya, sa lolo niya, so ganun. Na kaya paano kami nagkakilala po kami sa ROTC, and laking pasalamat ko po na choosing an ROTC in my NSTP program is the best choice kasi nakilala ko yung taong totoong magmamahal sa akin, natanggap ako kung ano yung physical appearance ko, kung ano man yung meron ako bago siya. So ayan, alam niyo yun. So napakaswerte ko talaga kasi alam niyo yung minsan pag may makasalubong kami sa mga kaklase niya o di kaya kaibigan niya, sasabihin niya talaga, oh bro, girlfriend ko pala. Alam niyo sa feeling na
ipinagmalaki ka sa ibang tao, alam niyo yung feeling na yun, napakaswerte, napaka saya ko ng feeling na yun. So, at isa pa sa yun, ina-admire ko sa kanya is yung pagiging niya, yung kind, hindi lang sa akin kundi sa ibang tao. Minsan ay misinterpret siguro ng ibang tao, pero wala naman akong problema doon. Kaya laging laki kong pasasalamat na kilala ko siya, and then naging kami, kasi ang laki din ng nagbago sa akin nung simula nung naging kami. Kasi alam niyo yung ako yung kasi ako na tao, yung hard, yung matigas ang puso, kasi alam, sa dami-dami ng dinadaanan ko sa buhay, sa dami-dami ng relationship na nadaanan ko sa family ko, sa kung ano man yung mga masasakit, lalong-lalo na yung broken family ako. Alam niyo, nung pagdating ko sa kanya, na feel ko talaga yung yung kulang sa akin. Alam niyo, yung napunuan niya yung kulang ko. Tapos he always make sure na okay ako. He always make sure na natutupad ko yung mga gusto ko in a day. Alam niyo yun, he always make sure na alam niyo yung may gusto ako, kailangan ko sabihin sa kanya. Yung napaka-open niya. Ayaw niya yung may tinatago. Wala naman din akong tinatago sa kanya simulan. Sinasabi ko lahat sa kanya kung paano nangyari yung Pasko, kung ano nangyari, yung mga ganun. Alam niya yun. Nakikinig lang siya, pero hindi niya ako ginajudge. Hindi kagaya ng iba. Pag nalaman nila yung totoo about your past, ay nag-iba yung tingin nila sa'yo. Pero siya, hindi. Sinabi ko sa kanya lahat, as in lahat. Pero, alam niya yun, kino-comfort lang niya ako. Sabi lang niya sa akin na hindi ko naman kasalanan, pero para sa akin, parang pinaparamdam kasi sa akin ng taong nakakapaligid sa akin na kasalanan ko. Even my family, alam yun, ikaw yung may kasalanan, yung mga ganon. Pero siya, hindi, never talaga niya ako pinapa-feel na, uy, kasalanan mo pala, bakit ka nagaganyan, yan ang ganon. Never niya pinafeel sa akin, kino-comfort niya ako, sinasabihan niya na ako na, okay lang yun, hindi mo naman sinasadya yun, hindi mo yung kasalanan, kasi at your age, yung mga ganon, pinapaintindi niya sa akin. So, ang laki din ang nagbago sa akin nung naging kami. So, for now, I would like to thank you for all, Daddy, kasi dumating ka sa buhay ko, and then milahal mo ako ng husto at ipinadama mo sa akin kung ano talaga yung tunay na pagmamahal. And then I am so happy lang kasi never mo talaga akong sinaktan, never mo akong sinigawan, and then hoping that may magagawa din ako sa iyo na alam niyo yung ikaka-proud mo. Alam kong proud ka na sa akin. Charot. Feeling it. Alam ko namang proud siya sa aking mga ginagawa. Pero alam niyo yung may lang ako, may maibigay lang sa'yo kahit konti. So, thank you so much, Daddy. Ayokong umiyak, pero yun lang muna yung message ko, kasi sinasabi ko naman sa kanya yung mga gusto kong sabihin during our trip and pag nag-uusap kami. Thank you. Thank you, te. Thank you sa pagkablibos, ha? So, ayan guys, pagkatapos kami mag-ikot-ikot dito sa SM Seaside City, Cebu, ay kumain na din kami dito sa Mang Inasal, and I am so happy and thankful for him kasi po, he always provide what I need. Tapos sinusuportahan niya ako sa mga gusto ko, kahit yung ang dami niya talagang ginawa para sa akin, pero ako wala pa akong nagagawa para sa kanya. So, I am so happy and thankful lang kasi kahit ganun pa man ay hindi siya naglilikramo sa mga ganun. So, yun lang guys. Pagkatapos namin kumain ay we go straight home na. And then nag-antay lang kami ng may bus dito sa may antayan ng may bus. So,
I would like to thank everyone for watching this video. See you on my next video, guys. So, road to 2,000 viewers na tayo. I mean, 2,000 followers. Bye! Please like and subscribe.